Magandang araw po sa inyo mga boss. Ay, yun. Pasensya na po kayo, medyo natagalan po yung pagpo-vlog ko. Yung vlog po kasi, yung page ko is para lang sana sa mga Pilipinong pumupunta rito. Para lang update yung pamilya nila sa Pinas as per request po nila yon. Kaya nagawa yung YouTube channel ko. Pero may nagme-message na rin po sa akin ngayon na ituloy ko daw yung pag-vlog kahit ano lang daw po yung buhay dito sa Canada. At the same time, mayroon po akong natanggap na message na nagsasabi, ang tanong niya po is mag-asawa daw sila, may maganda silang trabaho sa Pinas sa gobyerno, gusto daw nilang subukan yung dito sa Canada, mag-apply sila ng student. So nangingi po sila ng advice. So tama-tama po. Hindi ko man po masasagot ng siguro ng direkta yung tanong nyo. Siguro is mabibigyan ko na lang kayo ng ang tawag doon. May share ko na lang yung experience ko dito, yung buhay namin dito. Para at least siguro para kahit paano makatulong sa inyo sa inyong pagdedesisyon bago kayo mag-move dito sa Canada. So ako po sa Pinas is nagtatrabaho din ako sa gobyerno. Pumunta ako dito sa Canada is naswertihan ko dito para lang sa mga anak ko, para sa future ng mga anak ko. Libre yung pag-aaral nila, ang elementary high school, libre yung medical, although binabayaran naman namin yan sa tax. Malaki mataas po kasi yung tax dito. Yun po. At ang buhay dito is trabaho. Yung saya, ikaw na lang ang maghanap kung paano mo lilibangan yung sarili mo. Dito po sa lugar namin kasi, sa Regina, Saskatchewan is hindi naman po gaanong ka-civilize, pero nag-start nang nagbo-boom itong Regina. Yun po, nasa sayo kung paano mo maghahanap ng mapapasaya sa'yo. Pero sa experience ko po ako, para lang makasurvive, hindi naman makasurvive, para lang may mabili ng ang gusto ko. Sa ngayon, 3 po yung trabaho ko. So may full time po dito sa company, may part time ako sa gobyerno, meron din ako isang part-time sa cleaning. So, ganun po is nakakabili ko yung kahit pa paano, nakakapag-ipon ako sa pambili ng gusto kong bilhin. So, yun po ang masasabi ko sa inyo. Kasi kung sa Pinas, kung compare natin sa Pinas, yung trabaho ko dati sa gobyerno is sabihin na natin yung tinatrabaho dito is 10% lang sa Pinas kumpara mo sa trabaho ko doon. Kasi doon ang trabaho ko doon is bombero, mostly nasa barracks ka lang, naghihintay lang ng tawag, konting lubing lang, ganun lang. Dito per hour talaga binabayaran ka, kaya sulit na sulit ang binabayaran sa'yo. Kaya kailangan mo talaga magtrabaho. Nasa sa iyo naman po yan. Hindi naman ibig sabihin na pupunta ka dito, kailangan mag-double job, mag-triple job. Hindi naman po ganun. Pwede ka lang magtrabaho ng isang trabaho lang. Kung hindi ka naman wala ka naman na pinaghahandaan, wala ka naman na papadala ng pera sa Pinas, wala ka naman binibili ng mga para sa'yo, hindi ka naman mahilig maglabas-labas, pwede naman po, makakasurvive naman po, makakasurvive. At meron din naman magsosobra sa iyo. Depende rin po naman yan sa sa lifestyle mo. Yun po. Pero ako kasi kaya bakit tanungin niyo bakit ako nagtatatlo yung trabaho, hindi ko po rin masabi bakit ganun, kasi ewan ko, baka parang hinahanap na ng katawan ko no, magtrabaho, parang ganun. Pero ngayon dahil nagkakaedad na tayo, parang gusto ko isang trabaho na lang. Kaso nanghihinayang naman ako sa posisyon ko sa gobyerno kung magre-resign ako doon. Kung naman magpo full time ako sa gobyerno,
um, hindi parang mas mataas po kasi bigayan dito sa private company ng konti. Pero ang benefits naman, number one yung gobyerno. Kaya wala akong itapon, wala akong kabirin. Parehas silang maganda. Kaya hanggat kakayanin ko, maggaganito, magda-double job muna ako. Tapos yung isa naman na cleaning job ko is every 2 days in a week lang naman po yun. Yun po is yun yung pinambabayad ko sa pamparesto ng mga sasakyan. So kaya po ganun lang po. Ewan ko kung nakatulong sa inyo sa paggawa nyo ng pagdidesisyon nyo kung tutuloy nyo yung pagpunta dito, lalo na kung student visa yung kukunin nyo. Medyo magastos po, medyo magastos talaga, malaki pera ang kakailanganin nyo. Pero hindi ko naman po kayo inaano, alam ko naman may pera kayo, kaya kaya nyo naman. Ang ano lang po, tulad dati, ang mga student visa is ina-allowed na ng gobyerno, ng provincial namin na ng province namin na pwede silang magtrabaho ng full time. So nung binago na naman ngayon ng gobyerno yung ano nila, yung rules nila, binalik na naman sa 20 hours a week. So madali po kasi madali nilang baguhin yung rules dito, yung batas dito sa amin, sa lugar namin. Hindi po sinasabing sa buong Canada, sa lugar namin. Tapos ngayon yung pag-a-apply ng SINP, naka-close din po for the meantime. Hindi ko po alam kung bakit naka-close din. So wala po na nakakapag-apply ng PR. Pero yung mga naka-process na, on process pa rin sila. At meron naman na development. Yung iba lumalabas yung PR nila, like yung mga kasamahan natin mga Pilipinong dumating, 7 months, 8 months, nakakuha na nila yung mga PR nila, at the same time yung pamilya nila. So mayroon din naman po tayong mga kasama Pilipino dito na dumating na yung pamilya nila as permanent residents. Yung iba naman dumating yung mga asawa nila as spousal visa. Yun po yung mga pathway na ginamit nila. Masaya naman po ako para sa kanila, at least kasama nila yung pamilya nila. Yung iba po nakabili na ng bahay, yung iba is nakabili na ng mga sasakyan. Although yung dati mayroon na silang sasakyan, yung binili nila ng cars, pero yung iba ngayon nakakuha na lang sa mga dealership, yung mga tulugan bi-weekly or monthly. So maganda po naman ang development ng mga maganda po naman yung nangyayari sa mga kasama natin mga Pilipino dito. Yun lang po. Ewan ko kung nakatulong ito sa inyo sa pagdidesisyon nyo. Kung sabihin natin sanay kayo sa trabaho dito, yung bakbakan na sanay kayo sa trabaho dyan, yung talagang bakbakan talaga, punta po kayo dito. Mababayaran ng sapat yung hard work nyo. Although alam ko marami ng videos na lumabas din sa YouTube regarding kung lilipat ka ba ng Canada o sa Pinas ka na lang mag-stay. Marami na po yan. Magaganda pa nga po yung mga message nila doon. Mas makakapulot po kayo doon. Panoorin nyo lang po yun. I-search na lang po yung mga ano nila. Mas maganda po yung makukuha yung information sa kanila. Sa akin kasi hindi naman ako gano'ng nagsisearch kung ano yung laws dito, kung ano yung mga numbers. Sa akin is i-share ko lang yung experience ko po. Ganun. So from 2013 hanggang sa ma-PR ako, after ng 2016 na na-PR kami doon, nag-start na ako ng double job, triple jobs, as in double full-time, dalawang full-time jobs ko diretso. Pero hindi rin maganda, nasa sacrifice yung health. Pero kung gusto mo lang na kumita, marami ka pong way dito na pagkakakitaan, maraming trabaho. Yun po, baka yun gusto nyo, maraming trabaho. Lalo na kung student kayo, student visa, inaalaw naman kayo ng gobyerno na magtrabaho ng 20 hours a week. Malay natin, pagdating dito, ibabaguhin na naman yung rules, gagawin na, pwede na naman kayo mag full time. So mababawi nyo yung mga nagastos nyo kaagad.
At tapos, at the end of the year, magpapile kayo ng tax, meron din naman kayong makukuha. Yun, ganun po. So, tapos, kung isa sa inyo mag-a-apply ng student visa, kung may isasama nyo yung asawa nyo po is magkakaroon siya ng open work permit. So, pwede siyang magtrabaho ng full-time. Pero yun po yung principal applicant na nag-apply ng student. Sa ngayon, 20 hours a week lang sila pwede magtrabaho. O yun, ganun po yung nangyayari dito. Base sa mga nakaraan mga Pilipinong nakasama ko. So ano pa ba? Yun, dito madali ang makuha ang gusto mo. Basta masipag ka lang. Like for example, gusto mo ng bagong cellphone, pwede kang kumuha sa shop. Paglabas mo sa mobile shop, paglabas mo may bagong cellphone ka na. Pero yun nga lang, siyempre binabayaran mo yan monthly. Pero hindi tulad dyan, kung nagda-down ka pa dyan, dito hindi ka nagda-down eh. Kung gusto mo ng sasakyan, pag maganda na yung credit score mo, makakakuha ka kahit walang down payment. Yun po yung kagandahan dito. Kung gusto mo mag-aral ng public, kung gusto mo mag-aral ng Catholic school from elementary to high school, libre lamang po yun. Kung wala pang sasakyan yung mga bata, mayroong bus service. Depende po sa layo nyo sa school. Pero kung malapit lang kayo sa school, may certain kilometers yan eh. Kung malapit lang kayo sa school, hindi nila isi-service yung anak nyo. So, maglalakad lang sila. Pero kung medyo malayo-layo, yun, isi-service sila. Punta lang sila sa mga bus stop. Yun, ano pa bang gusto niyo dito malaman? Dito po, pag winter, talagang malamig. Malamig talaga. Pero yung mga fall, summer, may lamig pero kaya naman. Parang nasa Baguio ka lang noon na tolerable naman yung, kaya naman yung lamig. Pero pag winter, talagang kailangan mo na mag-jacket. Talagang mag-layers na suot. Ganun. Ano pa ba? Sa mga tao dito mababait, magagalang, marespeto, walang away. Yung ibang sa atin na suntukan, meron na pero walang siguro madalang pero alas wala. Yun, ganun. May yung mga nagnanakaw, meron din pero hindi ka ano. Kasi naalala ko ng 2013 na dumating kami dito. Yung in-order kong cellphone noon, diniliver sa bahay, iniwan lang sa harap ng pinto. Dinrap lang sa sa pinto mismo, sa harap niya, sa floor, sa doorstep. So, yun lang po ang siguro may tutulong ko sa inyo. Kung sakaling may tanong pa kayo, try ko pong sagutin base sa experience ko. Hindi ko po sinasabing tama ang experience ko kasi iba ka naman, iba yung experience ng iba. Ang sa akin lang po, ang sa akin ang nangyari. Ayun, yan, sa ngayon, yun na lang po muna yung update ko sa inyo. So, siguro yung next clip kong ipopost ay yung nag-reunion kami ng Batch 4. Napakasaya po, masaya-saya namin ang gulo. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko i-edit kasi talagang magulo yung video. Sigawan, sayawan, games, harutan, nandun lahat, kaya yung camera magulong-magulo at ako wala po akong nakuha ng video dahil ako yung nag-host doon, ako yung nagpapala games, ako yung parang nag-host ba, at mga kasama ko binibigay lang yung mga sinisend lang ng mga video sa akin. Marami din po akong kasama doon na mga vloggers, so supportahan nyo po, although kilala nyo na sila, pero sabihin ko lang si Carino family nandoon din. Supportahan nyo pa rin pong patuloy ang pagsuporta nyo sa kanya. Si Carino family yun sa YouTube, so meron din silang podcast. I-post ko rin yun kung anong schedule nila. Si Boss Ruel naman po sa Facebook page, Boss Ruel. Sino pa ba? Si Boss Ruel po, isang topic niya yung mga pagtulong niya, pagkawang-gawa niya sa Pilipinas, sa pagtulong niya sa mga homeless dito. Tsaka nandun din si Uncle Bry. Yun po, gusto nyong mga matuwa, kalimutan ng problema, panoorin niyo po yung Facebook page ni Uncle Bry.
Type nyo lang po Uncle Bry. Uncle Bry Cooking o Uncle Bry. Yun po, matutuwa po kayo. Ako rin nag-enjoy ko sa mga videos niya. Sino ba bang kasama namin yun? Ayun, meron din kaming anyway, ipopost ko na lang po. Sana matapos ko kasi ang haba ng mga video, ang gugulo, hindi ko alam paano ko i-cut, paano i-edit. Ayun po, sa ngayon, yun lang po muna. Huwag po natin kalimutan mag-pray, magpasalamat sa Panginoon. God bless po sa ating lahat. Mag-enjoy lang po tayo para maging masaya. Yun lang po. Stay safe. Alam ko sa Pinas medyo mainit. Drink more water and then yeah, ingat po tayo and maraming pong salamat sa oras nyo.